Itong ginagawa ko dito sa laboratory ay isang manifestation lamang. Baka may mag-comment na naman dyan na over-exceed o nag-exceed na naman ako sa aking trabaho bilang isang hamak na medtech lamang. Mas maganda kasi na ganito na ipinapakita ko sa inyo ang transparency. Tapos sasabihin kung ano yung regarding sa pasyente, which is hindi naman namin tinatanong, para at least mabigyan kayo ng mas magandang awareness na may sitwasyon, tapos eto meron kang supporting details regarding sa laboratory results. Okay? Ito isang awareness lang talaga to give information para sa inyong mga followers ko. May pasyente si doktor. Okay? Ito. Nawindang lang ako sa pinasa niya. Ihi po yan, ha? Ihi. Okay? Sabi ng doktor, kasi tinanong ko din siya, Dok, may ganito kang pasyente dito sa lab. Ano bang ano nito? Ang nirereklamo niya lang kay doktor, pangangati ng likod. Nakita ko siya na kinikis-kis niya dyan. Kinikis-kis niya dyan sa pinto namin yung likod niya. Siya pala yung pasyente. Okay, tinanong ko siya, si doktor, metabolic panel ang ni-request. Tapos sabi niya, bakit anong resulta mo? Hindi ko pa sinabi sa kanya, pero yung pasyente nagsabi na sa amin dito sa lab na yun lang ang kanyang nireklamo kay doktor. Yung sobrang pangangati daw ng likod niya, itong likod niya lang. Okay? Ang inakala niya, dahil lang sa pagpapawis, lalo na sa gabi daw, kapag nahiga siya, pinagpapawisan yung likod niya, tapos sobrang kati. Nagpa-derma siya sa kabilang ospital, binigyan siya ng gamot. Okay? Yung gamot para sa kati-kati. At nakalipas yung 2 weeks, hindi pa daw natatanggal yung pangangati sa likod niya. Tapos, basta siya nagkwento sa akin baka sasabihin nyo naman, tinanong ko siya habang pinaprocess ko to. Tapos, ang sabi pa niya, yun lang ang nararamdaman niya. Isipin mo yun Sabi ko, imposible naman, hindi masakit yung pag-ihi mo nito. Sabi niya, hindi. Hindi masakit. Sabi niya, nagulat nga din siya, ganito yung nilalabas niya na ihi. Sabi ko, oba, ano to Ibang klase tong tao na to Walang nararamdamang sakit sa ganitong ihi. Yun lang nirereklamo niya, yung sobrang kati yung likod. Ngayon, niran na namin ang kanyang blood test. Nakita namin itong dugo niya. Ayan, sa kanya din yan. Isang pasyente lang yan. Tingnan mo naman, may na-vlog na ako dati nito Sobrang baba ng kanyang hemoglobin. At ganito ang kanyang ihi. Ano sa tingin nyo? Pangangati ang nirereklamo. Okay. Sabi dito sa American Academy of Dermatology Association. Kasi yung pasyente, pumunta na muna siya sa derma bago pumunta sa amin dito sa hospital dito at pumunta sa medical para nagpagawa ng ganitong blood test. Hindi tumalab sa kanya yung binigay na antihistamine yung para sa pangangati. Kaya naisipan niya na lang magpa-check up sa medical. Ngayon, pinagawan siya ng metabolic panel. Okay? Okay, sasabihin ko na sa inyo ang resulta. Ang creatinine niya, 9.5. Ang BUN, 182.4. Tapos, hemoglobin, ayan, mababa. So, ano sa tingin nyo ang problema ni Sir? Okay? Ito isang paalala lang Marami naman ang nagkukos ng pangangati ng balat. Pero, nagpa-check na siya sa derma. Nag-consult na siya sa derma tapos hindi pa rin nawawala yung pangangati. Okay? Marami ang cause ng pangangati ng balat. Pero, okay. Ito. Sabi dito ng American Academy of Dermatology Association, kidney disease. Ayan. 11 ways it can affect your skin. Sabi dito sa number 2, ayan itchy skin.
Bakit niya nabanggit dito? Itchy skin is the common symptoms of advanced kidney disease. Okay? So, makati ang balat. Ito ay isang parte lang ng katawan. Ang sabi dito sa report ng American Academy of Dermatology, pwede hindi lang sa isang parte ng katawan, pwedeng buong katawan mo ang maapektuhan kapag ikaw ay may kidney disease. Ito isang awareness lang. Pag sa katawan nyo, merong pangangati na hindi nawawala. So ito po ay kinaklaro ko po ang aking sinasabi dito, ha. Hindi porket may parte sa katawan mo o balat mo na nangangati, iisipin mo agad may sakit ka na sa bato. Ito lang ay isa sa napakaraming warning signs na pwede kang magkaroon o pwede kang isipin na ikaw ay may sakit sa bato. Napakarami pong warning signs yan. Okay? Isa lang ang pangangati ng balat according to Derma Association. Gaya ng sabi ko, kapag yung pangangati ng balat na yan ay hindi pa rin nawawala sa pag-inom ng anong treatment galing sa derma, gaya ng gamot sa pangangati, ay kailangan may mas masusing investigasyon pa. Baka may ibang cause kung bakit nangangati yung balat mo. Isa na dyan ang tinitingnan yung iyong bato para malinaw po, ha? Yung hindi ba natatanggal yan, yan ang pinupoint ko dito. Na sobrang kati, tapos ininuman mo na, kailangan mo nang ipacheck. Baka meron kang ibang nararamdaman sa katawan mo, gaya sa bato mo, na nagkukos ng pangangati ng balat mo. Huwag nyo nang antayin na lumala pa. Huwag nyo nang antayin na dumami pa sa ang parte ng katawan nyo na may nangangati. Magpacheck na kayo agad sa doktor nyo. Okay? Ito ay, ulitin ko, pure information only. Kung gusto nyo magpa-check up sa doktor nyo, pumunta kayo sa doktor nyo, ha? Huwag nyo nang antayin ang ganito. Dahil tiwala nga daw siya dun sa binigay ng derma na gamot para sa pangangati, kaya hindi siya nakapunta agad dito. At ayaw niya namang pumunta kasi inisipin niya magagastosan na naman siya. Kaya binigyan siya ng oral yung antihistamine at saka cream na ipapahid sa likod. Take note, itong pasyente, lalo na daw sa gabi, ang inaakala niya lang palang allergy, ganyan, lalo na daw pag pinagpapawisan siya. Saka siya sobrang kating-kati siya. Okay? Yun pala, okay, sobrang taas na ng kanyang kidney function panel. So, ayun guys. Nagsimula sa pangangati sa likod. Natuklasan. Ikaw ba naman, di ba? Ganito na ang ihi mo. Tapos ganyan na ang dugo mo. Okay? Ang baba na yan, oh. Tapos pag titingnan nyo to, ang strip niya, meron lang dito is nana, dugo, at saka albumin o protein. Yung protein niya mataas. Okay? Siyempre, sa kulay pa lang niya, nakikita nyo, puro dugo na yan. Okay? So guys, kung kayo may nararamdaman na, kasi isang senyales daw na may sakit sa bato, ay ang pagkakaroon ng makating balat. So, awareness is the key. Kaya, kung ikaw nanonood ngayon at may nararamdaman kang ganyan, na may nangangati sa parte ng katawan mo na hindi matanggal-tanggal kahit uminom ka ng mga antihistamine, mga ganyan, yung kontra pangangati na mga gamot, kailangan mo nang magpa-check sa doktor mo. Okay? So, huwag nyo nang palalain yan, ha? Mas maganda yung maaga para mas maagapan nyo. Agad-agad. Okay? Thank you for watching, guys. At sana may natutunan ka nitong araw na to. Ha? So, speaking of pangangati. Okay? So, thank you guys for watching. Health is wealth. Alaga ng sarili at huwag mong ipaalaga sa iba. Bye-bye!